na ang mga programa at mga itinutuwid ng ating kagalang-galang na senador ay para sa bayan. Dito, hindi ito. Yan ho, Dok, ngayon ang na kung bakit tayo ngayon naglagay ng isang foundation para ma-educate. In fact, gusto rin namin mapalapit kami sa mga universidad para maituro namin ang tunay na brotherhood o tunay na fraternity. Wala po ba kayong chapters sa mga schools? In fact, meron kami mga auxiliary. Pero auxiliary ang tawag. kasi bawal sa amin yung medyo 18 years below, ay hindi pa pwede. So, ang tinatanggap lang namin ay 21. So, karamihan nun ay halos patapos na ng kolehiyo. Then, doon lang namin ngayon sila nakikita pagka nandito na sa amin. Pero sa ngayon ay, through the foundation siguro, ay gusto namin may bahagi, lalo na sa universidad ninyo, ay lalo natin mapapakita kung ano talaga ang tama na fraternity o kaya brotherhood. Oh, that's good, no? At ang kaibahan kasi nito, yung mga fraternity na nakikita natin, parang they're getting worse, no? Hindi nagiging maganda. It's becoming gangsterism. Nakikita natin sa TV, di ba? Mga bata pa lang, teenagers pa lang, meron silang kanya-kanyang organization, tapos kalaban yung kabilang kalye, tapos sabi nila, fraternity nila yun, di ba? Kami naman ay naging mapalad dahil yung nangyaring from Diablo, just to clarify the word Diablo, hindi yung demonyo. There is a meaning for the word Diablo. It's diabol, ingenuous, advocator, banner, loyalty, and oneness. And that is the organization din, diba? ng mga sundalo at kapulisyahan. Ngayon, hindi naman natin sinabing sila ay mababa. Mapalad nga kami ng mga civilian, naging member ng guardians. Eto naman kami, ginagawa naman namin yung aming pagpapataas ng antas, ng kaalaman. Katunayan, kasama natin Mr. Jimmy Guban just conducted a seminar, a 3-day seminar sa Laguna para ma-develop yung leadership ability ng mga kapatirang guardians. Well, Mr. Jimmy, apart from being a guardian, is working in the Bureau of Customs, and you are a director of a school for public relations. So, and you are claiming to be, di ba, active members of and these are to be the model, supposed to be, of the members of any brotherhood or fraternities. Ano ba ang benefit? No? Itong ating sasagutin. Ano ba benefit ng isang individual na sasali sa isang brotherhood? Nung araw, sa lang inyo po, yun, Sir Jim? Parang nung araw, parang kaibigan lang. No? Pagpunta mo sa isang lugar, automatic may magyaya po sa'yo, may pupuntahan ka, at ikaw din naman may pupuntahan. Sa ngayon, through the foundation, ay meron na tayong binago. Nasa pagbabago sa ngayon sa Kapatiran Guardians, ay automatic ngayon pagka naging kasapi ka ng Kapatiran Guardians, ay ikaw ngayon ay kahit papano nagkakaroon ng maliit na benepisyo. Kahit papano, inaayos natin na yung, kasi may sa Guardians, may mga monthly dues, may membership fee. So pagkasapi ka ng Guardians ngayon, ay binibigyan natin ito ng maliit na tulong bilang tulong ng buong kapatiran. Ang sinasabi niyo pong tulong, parang ito yung equitable principle of equity ni Marx, di ba? From which according to his capacity, to which according to his needs. Di ba? So, ibig sabihin, yung nagbibigay po, yung mas nakararangyan, katulad niyo pong may magandang trabaho, ang binibigay niyo ng benepisyo, hindi yung may magandang trabaho din. Yung medyo naghihirap. Yung mga naghihirap. So, ito po yung benefit. Sa pondo talaga namin, ayun ay iniipon namin sa ngayon para talaga maibalik sa kanila. In fact, meron kami ngayon mga hospitalization, mortuary, at saka medical assistance. So, bawat miyembro through the foundation ay binibigyan namin sila kahit paano. Do you have programs? Is Guardian doing some programs to somehow help our soldiers? Isa sa sundalo na pinaglalaban ng Guardians ay mula pa noon, ay matigil na yung mga konting kuskus balongos, kung anong pinaglalaban sa Okun, ay para matigil na, katulad doon sa Mindanao, ang isang adhikain natin doon para maibigay talaga yung tama na allowances sa mga sundalo. Kasi nakakaawa pagka namatay ang sundalo, isa yan sa advocacy ng Guardians para maituwid, para may ayos natin ang buong kasundaluhan. Na sana nga ay dapat madagdagan pa ang mga benepisyo para sa kanila dahil sila nagbubuwis ng buhay sa ating sambayanan. But meron kasi kaming mga member din ng mga retired na sundalo. At dito, in our case sa Manila, meron kaming mga plano na magpatuloy yung kanilang pagkakakitaan. Siyempre, sisimulan sa training. Bago ka kasi matuto ng iyong pagkakakitaan, entrepreneur, magpupunta ka pa sa mga seminars, you need to pay a certain amount. Dito sa amin, we have a series of activity na at least once a month, magkakaroon kami ng mga training pangkabuhayan. Sir Jim, I am also an organizer, when you have great dreams, pag tayo mga leader, you're a national figure in the Guardians, at the back of our minds will be, how am I going to fund this? Di ba? So yung ganun po eh. So,
Ang sinasabi niyo po kanina, yung benefit dati, socialization lang, di ba? Yung, I belong. Pero ngayon po, nag-i-evolve na kayo into a deeper sense of brotherhood needs na, where you answer some basic needs. Yung kaya susunod ko pong itanong sa inyo, how do you position guardians in such a way that it would create funds also to sustain? Well, as the Trudy Foundation, like for example, this time, we are planning to have a concert para masuportahan natin ngayon ang mga kapatid. So mga benefit shows po. Para may pakita natin sa kanila na yung konting activity, ang tutunguhan niyan ay para sa kapatiran guardians. Para yung iba na halimbawa sabihin natin na nawawala sa landas o na iiba, ay pwede natin silang tulungan. Dahil we are also organizing cooperatives, we are also assisting some programs for their own family. So lahat ngayon, para bang sa moderno na buhay ngayon, ay binabago natin ang lahat ng kapatid nating guardians. Sa Maynila, Jess, anong practical na ginagawa mo? Microfinance. Yung microfinance kasi, sa Manila, ko-coordinate kami sa kanila, sa aming national, pwedeng makapag-loan ng maliit na halaga para magtinda-tinda ka ng yung kaya mong pagkakitaan doon sa paligid mo lang. Livelihood. Merong program din na gano'n. You are a marketing of a school, di ba? Yes. Marketing arm of the director of marketing ng isang college, di ba? So wala ba kayong program sa Maynila for scholarship? In fact, meron na. Marami na tayong re-recommend Oo. At saka yung chapter namin mismo doon malapit sa Caloocan at saka sa Manila ay talagang ina-announce na namin sa kanila. And through the yung partnership program. of the Global Reciprocal College na doon po sa 9 Avenue, Caloocan. Mapagsamantala. Di at saka kahit saan dito sa Manila, ina-announce namin ang inyong eskwelahan. Nang sa gano'n naman, kasama namin si Bro Jess, kung tawagin, sa Guardians ay Bro or Brother. Brad. No? Dahil gusto namin naman maipakita sa ating mga miyembro, sa kapatid na Guardians, na kahit papano, meron tayong isang academician na tumatayo sa isang matatag na organisasyon. How do you do your ceremonies? Given the fact na meron tayong mga naglilimit na batas like the anti-hazing law, di ba? Which actually is being violated by so many na mga, alam nyo na, mga pasaway na mga fraternities. Di ba? How do you do that in Guardians? Sa Guardians, pagka ikaw ay may aplikante, kaya halimbawa ako miyembro na, halimbawa ikaw sir ay isasali sa mag-a-apply, una siyempre bibigyan. So ako ngayon ang sponsor mo. So kailangan may sponsor. Pag walang sponsor, no hindi, dapat hahanap ka talaga. Okay. Kasi kailangan nyo, dahil meron kaming 5 stages na nadadaanan bago ka maging miyembro. Ang pinakamahirap doon, nasabi nga natin na bawal na yung hazing, kaya hindi na namin masyadong pinahihirapan. Kundi may mga kunting ehersisyo lang na binibigay para makita ka kung physically fit ka pa, kung pwede ka pang makisama. Binibigay kasi